Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Sabat, malipayong adlaw na ipagpahulay sa atin pong mga nakakasama sa ibang bansa. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi o magandang madaling araw. Anumang pong oras ang inyong kinalalagyan. Sa mandako kayo ng mundo naroroon ay lagi na lamang inyong pong maalaala at huwag malilimutan. Mahal na mahal kayo ng Diyos at siya'y lubos na nagmamalasakit sa bawat isa sa atin at nagnanais na tayo ay pagpalaing mainam. Ako po muli yung likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego, nag-aanyaya na tayo po ay magpasimula na ating pong araw na uunahin natin siya. Opo, mamamahal ko ang wika ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang ating pong bahagi, hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang bahagi po ng Diyos ay yun pong i-provide ang ating pong pangailangan. Huwag po tayong magkamali mga kapaminamahal, na ang ating pong hinahanap agad-agad, yung pong all these things shall be added unto you. Kaya nga problemado ang tao, balisang-balisa, sapagkat yung hindi para kanya, yun ang kanyang ginagawa. Ang para sa atin po ay yun pong bahaging hanapin siya. Pagdatagpuan natin ng Diyos, mga minamahal ko, right away, mga minamahal, kahit hindi nyo na po hanapin yung blessing, andyan na po yun. Yan. At magsama-sama tayo na simulan ng ating araw na tayo po'y umawit papuri sa Diyos, manalangin at mag-aral ng kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Yan. Ating pong binabati ang ating pong mga kamanggagawa sa Panginoon at sa pamamagitan po ng ating pong Google Meet. Good morning at happy Sabat, Sister Ami, Sister Marical at sa akin pong sambahayan. Isang mapagpalang Sabat po sa ating lahat at lagi po nating isipin at unahin ang ating Panginoon sa unang araw ng ating pong paggising pa lamang ay siya pong ating iisipin at lagi pong isaalang-alang ang kanyang pagmamahal po sa bawat isa sa atin. God bless us all. Happy Sabat po sa ating lahat, mga kapatid. God bless us all. God is good all the time. Nawa po ay tayo po ay mag-join na at ating pong damhin ang mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. Showers of blessing po. Amen and amen. Alam niyo, napakasarap simulan ng ating araw na tayo po ay nagwiwika ng mga bagay na nagbibigay puri sa Diyos. Nagpapasalamat tayo at napakasarap ding mapakinggan ang mga lingkod ng Diyos na may kagalakan siyang kinakatagpo. God bless you po mga kapatid at nawa till Jesus comes, tayo po ay magsama-samang ipahayag ang kabutihan ng ating pong mahal na Diyos. Gaya ng ating pong intro, no po, ay ating pong ilakas na gaya trumpeta, mamnaman pabalita na Jesus is coming. Tell the world and tell the world Jesus is coming. Ang nangakong babalik ay hindi maantala at tiyak na magbabalik. Kaya nga po habang tayo naghihintay sa kanyang pagbabalik ay gumawa upang marami ang makapakinig at marami madala sa paanahan ng ating pong mahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng mumunting gawain ito na ating pong isinasagawa sa ating pong mga Google Meet ay ating pong ipabalita yan. At binabati rin natin ang atin pong mga nasa FB Live na nariyan at bumabati na rin. Si Sir Imelda ay bumabati po sa atin. Ang sabi niya ay showers of blessing to all. Happy God first morning everyone. Happy Holy Blessed Sabbath. At thank you Lord for your guidance and protection. Atin pong binabati, hindi lang po yung Google Meet, hindi lamang po yung live streaming natin sa FB, kundi yung po mga nanonood din sa YouTube. Mga minamahal, meron pong link na nakalagay dito sa atin pong comment section. Pwede nyo po yan pindutin. At kapag napindot nyo po yan, ay agad-agaran makakarating po kayo doon po sa ating pong YouTube channel na God's Messages of Love Ministry. Pagkatapos po makikita nyo doon ang mga videos na na-upload na. Yan po ay mga edited, compressed videos, mga pinaikli sa mga taong nagmamadali. Pero hindi po ibig sabihin ng sustansya niya ay nawawala. Nandun din po mga minamahal ko ang kabuuang mensahe. At nawa ay atin pong iwan ng like, paki-subscribe po natin
at tayo po ay ipabalita rin natin sa iba, maminamal ko, na meron tayong YouTube channel. Suportahan po natin, maminamal, ang ating pong gawain ito. At sapagkat sa paggawa natin, pagsuporta natin yon, ang ating pong pusong pagmiministeryo ay tunay nga na ating ipinapractice. Yan, ating binabati rin at binabati tayo, Sister Bib Almasan. Yan, happy Sabbath po sa lahat. At si Ate Peli, good morning. Happy Sabbath to everyone. Maulan na Sabbath. Ingat ang lahat. Thanks for this day to praise and worship Him. God bless and enjoy this blessed day. At sa ating pong mga kapatiran na huwag niyo pong kalilimutan, in-announce po natin in-announce last Sabbath at patuloy natin ina-announce, mga minamahal ko. Ngayon po ay fellowship po, emergency fellowship na naman. Agad-agaran sapagkat ito po ang culmination ng ating pong district evangelism sa pangunan ng ating pong butihing pastor Jose Sabat. At yun po ay gaganapin sa lugar po ng Kabkabin. At magkakanya-kanya po tayong punta at makisuyo po na magdala rin natin ating po ng ating pong mga tanghalian. At binabati natin ang ating pong nawawala yung aking listahan. Hindi na ibalik ni Sister Imelda ang aking listahan. At paumanin po, hindi ko mababati yung ilan. Pero ating binabatiin ang ating mga kamag-anakan sa Diego Villacorte, Santos at Kiambao, Kulan, ni Sister Imelda. Kaya hindi ang ating mga kasamahan sa hanap buhay. At mga katubig, tayo po ay gumising na at halina po kayo, sama po kayo sa ating pong morning devotional. Ating binabati rin ang ating kinabibilangan distrito, ang South Bataan, sa panguna natin pong District Pastor, Pastor Ray Iscabusa, at ganyan din ang ating pong kinabibilangan Area 3, sa panguna na ating pong Area Coordinator, Pastor Mark Hill Sarabia. Binabati natin ang mga taga-Bataan, Olongapo at Zambales na mga churches. Kaya din binabati po natin ang ating pong mga ginigiliw na taga-subaybay at yung ating pong mga taga-suporta. At maraming salamat po sa inyong mga pinagkakaloob na mga stars at sa mga nagkakaloob din ng mga pinansyal na tulong. Lahat po iyan ay patungo po sa ating pong church planting ng Lamao, mga mahal. At sa mga tinitingnan, ang ating pong morning devotional na mga post ay medyo mataas na ang ating pong building na pinapatayo doon at malapit na po tayong magbubong. Iyan po ay dahilan, pangunahin sa ating pong mahal na Diyos na tunay nga na kapag siya ang nagpasimula, ay siya po ang tatapos. At gaya din po noon ay gayon din po sa inyo pong mga tulong na pinadadala. Nawa ang Diyos po ang magbalik ng lahat ng mga pagpapala sa inyo pong pagpapalang binigay din naman sa Lamao Mission Group. Ating po minabati si Sister Mermaid Dulyosa Espiritu. Happy Sabbath po mga kapatid. Yan, happy Sabbath sa lahat po ng mga taga-Ipag Church. Yan, magkita-kita po tayo doon sa Hillview. Okay, so atin pong binabati rin, mga minamahal ko, ng happy birthday, maligayang kaarawan, kay sino nga ba yung aking nailista? Nakalimutan ko tuloy. Si Attorney Rose Ann Mateo at din si John Russell Marie. Ayun, naalala ko rin. At naman marami pang birthdays ang inyo po maging karanasan na pinagkakaloob natin po mahal na Panginoon Diyos. Ang blessing ay sumagana sa inyo, higit sa inyo pong inaasahan ang inyong pong matanggap at ang pag-iingat gabay ng ating mahal na Panginoon ang sumainyo. At ganyan din happy anniversary sa Balanga SDA Church. At dahilan dyan, atin pong batiin sila. Happy birthday! Ayan, happy birthday at maligayang anibersaryo. At atin din pong binabati at pinasasalamatan ng ating pong mga sharers. At nawa marami pa po maging kagaya po ninyo habang nabibless ay nagsishare din naman. At sa ating pong mga taga-subaybay ngayon, medyo ang ating pong gagawin ng shortened program sapagkat ang meron po ngayon fellowshipan po at kami po yung mamamasahe lamang patungo roon. At yung iba pa natin mga kapatid ay gayon din ang gagawin. Kaya medyo tayo po ay
magiging aware po tayo sa oras. Ano po, mga naman ko. Ang oras po natin, time check, 5:54 in the morning. Kaya nga po, ano pong hinihintay? Huwag nang mag-atubili. Tayo po ay gumigising-gising na, bumangon-bangon na, at halina po kayo. Ang buong pamilya po ay magkakasama magtungo sa altar ng Panginoon. Wala pong maiiwan, lahat kasama. At sa ilalim ng bandera na ating Prinsipe Emmanuel, ay atin pong sinasabi na may pagkakaisa, as for me and my house, we will serve the Lord. Panandalian, tayo po muna ay manalangin. Mapagpalang Ama, minsan pa kami po ay humihiling sa inyo. Nanawa po ay malaking takal ng banal na Espiritu ang inyong pong ibuhos ngayong umaga. Punuin ng inyong presensya ang aming pong pagtitipon. Kayo ang aming mapakinggan. Maging malinaw sa amin ang inyong pagtuturo. Nawa sa pamagitan banal ng Espiritu, handa kami sa pakikinig at pagtanggap ng iyong mga katotohanan, at ang mga katotohanan niyo siyang magpalaya sa amin, at ang salita ng siyang katotohanan ang siyang bumanal sa amin. Maasa kami na babaguhin namin pong buhay sa ikabubuti, sa aming kalulusog, sa aming pong ikaliligaya, sa aming pong ikapapayapa, sa aming pong ikapagpapala. Nawa ay ang blessing na ito ay maibigay din namin sa aming pong kapwa sa pamamagitan ng pag-share namin sa kanila ng aming pong mga pinag-aaralan. Nawa, Panginoon, ang iyong mga helang italaga upang kami po ibantayan at ingatan. Huwag kami mapasok ng tukso, kundi bagkos, makayari na kayo ang nataas na luhati at nabigyan kapurihan, kayo at kayo lamang at wala na pong iba. Ang patawarin nawa kami sa aming pagkakasala, alang-alang sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and amen. Okay, so hayaan nyo po natin pong ilalagay sa screen ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Sa katunayan, ito po ay karugtong lamang ng ating pong pinag-aralan kahapon. Kahapon ay ating pong tinalakay yung overcoming as Christ overcomes. Ayan, yan po ay karugtong nito. Nasumpungan natin kahapon, mamnamal ko kung paano na ang ating Panginoon Jesus, ang siyang ating pong pagkukunan ng ating pong banal na halimbawa ng pagtatagumpay. No po? At thus saith the Lord ang wika niya. Yan po ang siyang binigay sa atin, na take away kahapon, po, yung pong pananatili kung ano ang sinasabi ng Panginoon nating Diyos. Okay, ngayon po, Agosto 16. Si Kristo ang daan. Excuse me po. Sa tagumpay. Ang wika ng aklat ng Mateo, Kapitulo 4, talatang 10. Lumayo ka, Satanas, sapagkat ito ay nakasulat. Yan. Akin po kayong hinihingan muli na sa atin pong pagbabasa o sa atin pong pakikinig ay samahan po natin ng pagbubulay-bulay. No po? May pagsusuri nating binabasa at pinakikinggan ang mga talata. At atin pong sinasamahan ng napakaraming prayers. Yan. Okay, so ito po ang nilalaman ang atin pong babasahin. Si Satanas ay natalo sa unang tukso. Okay, ano po yung unang tukso nga uli? Yun pong tungkol sa pagkain. Ang sabi ng ating Panginoon Jesus, nasusulat, it is written. Ano siya? Hindi tayo mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yan po ang kanyang pinalaban doon po sa tukso. At ngayon, eto na, maminaman ko, sumunod na dinala niya si Kristo sa tuktok ng templo sa Jerusalem at hiniling sa kanya na patunayan ang kanyang pagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagbagsak ng kanyang sarili mula sa nakahihilong kataasan. Ang sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ang sabi niya, ihulog mo yung sarili sapagkat nasusulat. Ipagbibili niya sa kanyang mga anghel ang tungkol sa iyo at sa kanilang mga kamay ay dadalhin ka nila. Baka kailanman ay matisod ang iyong paa sa isang bato. Ngunit ang paggawa nito ay magiging pagpapalagay ni Kristo at hindi siya susuko. Okay. Ano po ang sumunod na nangyari? Abay, gumamit itong si Satanas ng nasusulat. Naman ko, At mind you, naman ko, baka nga mas marami pang alam si Satanas tungkol sa banal na kasulatan kaysa sa atin. Baka tayo ay malinlang, naman ko, katulad halimbawa na lamang,
marami ngayon ang mga nangangaral sa pangalan ni Kristo. Actually, mga kapatid ko, tayo po ay maalarma, no? Sapagkat yan ay palatandaan ng malapit na pagbabalik ng Panginoon, na marami ang lalapit sa pangalan ni Kristo. Kaya kinakailangan po ay tayo po ay mapag-usisa. Atin po nga dapat na inaalam ang sinasabi ng banal na kasulatan. Gaya ng nabanggit ko, kapag ka hindi natin alam at tapos ay mahusay mangaral ang mga ating napakinggan, mga kapatid, naniwala na tayo nang hindi natin napatunayan yun nga ba ang nakasulat sa Biblia. Gaya po nito, mga kapatid, ang ginamit po ay salita ng Diyos. Kaya nga po, mga minamahal, ang gaya ng ating pong Panginoon Hesus, ang kanyang pinanlalaban ay salita ng Diyos. Po? Kaya napakaigi na atin pong makasanayan ang pagbabasa, pagsisiyasat po ng nilalaman ng banal na kasulatan. Madalas po natin binabanggit. Mga kaibigan namin, mga kapatid namin, siyasatin po ninyo ang Biblia. Huwag po kayo agad-agad maniniwala po sa akin o sa inyo po mapapakinggang iba. Kundi kayo mismo, alamin nyo po yung mga binamagit na talata at inyo po itong tingnan kung ito nga ba'y nakasulat. Kagaya po nito, ito po yung nakasulat sa Matthew 4. Yun po yung tukso. Mababasa nyo po dyan yung kahapon at yung ngayon. Okay, ano po nangyari? Sabi doon, nilagay siya sa isang kalagayan na kung saan ay hinahamon ang kanyang pagiging anak ng Diyos at gayon din ay inilalagay siya sa pagpapalagay o sa pag-aakala. Alam nyo mga kapatid, mapakadelikado po yung mag-akala tayo. Yung pong sabi na, akala ko ganun akala ko ganito marami daw ang napapahamak sa maling akala. Kaya nga po yung pagpapalagay, partikular sa ating pong pananampalatayang ito, ay napaka-delikadong gawin. Opo, tama tayo magtiwala sa Diyos. Pero yung pagpapalagay na higit sa sinasabi ng ating pong banal na kasulatan, yan po ang magpapahamak sa atin. Halimbawa, katulad na lamang kung paano. Meron kang tuksong pinaglalabanan. Ngayon, ikaw ay inaya patungo doon sa iyong tuksong pinaglalabanan. Ikaw mismo, ganito natin tingnan. Meron pong lugar ng leon. Gusto nyo mas mabagsik pa. Gusto nyo mga dragon pa ang ating pong ilagay doon sa ating pupuntahan. Ngayon, inaaya ka na magpunta ron. Iniisip mo na, ako'y nagtitiwala sa Panginoon. Ako'y kanyang poproteksyonan. Subukan ko nga. Napuntahan yung mga dragon na yon. Pagdating mo doon, nilapa ka ng dragon. Alam mo ng tukso, mga kapatid. Pupunta ka pa doon sa tukso. Di para ka nagpapatiwakal pagka ganon. Opo, yung pong pagkakala, mga kapatid ko, tama naman, ililigtas ka ng Panginoon. Pero hindi yung ilalagay mo yung sarili mo sa pagpapahamak mo. Tapos ay inaakala mo na ililigtas ka, samantalang ikaw mismo yung lumagay doon sa iyong kay kapapahamak, mga kapatid kong minamahal. Mamaya, inyo po maintindihan yung akin po sinasabi. Tingnan po dito. Nasusulat muli, ang sabi po diyan ng ating Panginoon Jesus, yun po kanyang pananlaban. Ang tugon niya ni Jesus, ano po sabi? Huwag mong tuksohin ang Panginoon mong Diyos. Muli ay nataranta ang manunukso. Si Kristo ay nanalo pa rin. At sa pamamagitan nito, natamo niya ang tagumpay. Halos sa lahat ng pagkakataon. Yaong manag-aangking kasama sila sa pakikipagdigma. Laban sa kasamaan ay madalas na lumulubog na hindi iniisip sa tukso kung saan mangangailangan ito ng isang himala upang malabas silang walang dungis. Okay, bakit? Anong ginawa ng ating Panginoon Jesus? Ang pinanlaban niya muli, thus saith the Lord. Nung kanyang ginamit ang thus saith the Lord, ito ang pinanlaban sa ginamit ni Satanas na nasusulat din. Ay tunay nga na ito po ang naging kanyang pagkatalo. Okay, ang sabi dito, ang mahalagang mga pangako ng Diyos ay hindi ibinigay upang palakasin tayo sa isang mapanghas na landasin upang umasa kapag tayo ay nagmamadali ng di kinakailangan tungo sa panganib. Kasi meron ganitong tendency, mga kapatid.
Nyari yung bigla-bigla. Agad-agaran, kailangan mo magdesisyon. Ang ginagawa mo, ikaw ay nagpapadalos-dalos sa pagdedesisyon. Hindi ka nag-iisip. Ang inyo na lang ginawa ay pagtitiwala ako sa Panginoon. Alam mo na, nakapahamakan yung iyong gagawin, meron kang idea, mga minamahal ko, na yun ang kakahantungan mo, hindi mo man lang hindi man lang natin nilaanan ng pagtanong sa Panginoon na, Panginoon, ako ba'y susulong o aatras? Pansinin nyo mga kapatid, di ba tayo po'y nag-aaral ng 7-7? By the way, sa ating pong mga nasa morning devotional ngayon, meron po tayong programa rin sa gabi. Ayan po yung pag-aaral, mga refleksyon at mga leksyon at refleksyon. Yan po ay pag-aaral natin, bubulay-bulay natin sa mga kapitulo ng Biblia, mga kasaysayan. Nakita natin na kapag ang hari na nangunguna sa Israel ay naglaan siya ng oras upang manalangin, inaalam ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, sila po'y nagtatagumpay. Ano sinasabi sa atin nun? Ganun din po ang ating pong gagawin, mga minamahal ko. Kaya nga, madalas, yung ating pong kinasasadlakan ay hindi natin po pwedeng ituro ang Diyos. Sapagkat kung susuriin nyo, marami sa atin pong mga desisyon, tayo lang yon. Inaakala natin na ito ay pinaburan ng Diyos. Sapagkat ikaw ay nagtiwala, Panginoon, ako'y uutang. No? Ayan, sorry po ako po to. At kung kayo po'y ganun turo ng kalagayan, ay naku po, magsama-sama po tayo mga minamahal ko na makinig sa sinasabi ng ating pong Diyos. Ano pong ginagawa? Akala natin iyon solusyon. Ngayon, ginawa mo without considering na kung ano ba ang kalooban ng Diyos. Anong nangyari? Mas lalo kang nalubog sa pagkakautang. Anong nangyari? Nagipit ka, mga minamahal ko. Tapos, kapag gagipit na, ano ang gagawin? Sisisihin ng Diyos. Panginoon, nagtiwala ako, bakit mo ko parang napabayaan? Yun po ang ating pong pinag-uusapan. Yung maling pagpapalagay. Yung maling pag-aakala. Okay. Ano pa pong sabi dito? Tingnan niyo po, wala sa tao na lumakad upang ituwid. Teka muna. Wait lang po, Okay. Ito po. Hinihiling ng Panginoon na kumilos tayo ng may mababang pag-asa sa kanyang patnubay. Ayan po ang sinasabi, mga minamahal ko, no? Ano nga ba ang sabi dito? Wala sa tao na lumakad upang ituwid ang kanyang mahakbang. Nasa Diyos ang ating kaunlaran at ating bubuhay. Napakahalaga po na maging malinaw sa atin yon, mga minamahal, Okay. Ano daw po uli? Nasa Diyos daw ang alin? Ang ating kaunlaran at ating patnubay. Ang hinihiling niya sa atin ay daw po, maglagay ng ating mga sarili sa patnubay at sa pag-asa sa ating pong mahal na Panginoon Diyos. Tingnan niyo po ito. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka rin sa Kanya. Bilang mga anak ng Diyos, dapat natin panatilihin ang isang pare-parehong katangiang Kristyano. Habang ikaw ay nananalangin, na hindi ka madala sa tukso, tandaan ng iyong gawain ay hindi magtatapos sa panalangin. Bakit? Ito po ang sabi, hanggat maaari ay dapat mong sagutin ang iyong sarili mga panalangin sa pamamagitan ng paglaban sa tukso. Mga minamahal ko, meron pala tayong bahaging napaka-importante din naman. Oo nga, ikaw ay nagtitiwala sa Diyos na ikaw ay kanyang poproteksyonan. Oo nga, ikaw ay po'y nananalangin sa kanyang kalakasan at sa kanyang patnubay. Pero ang ating pong bahagi, gawin naman din natin. Yun na nga, binigyan ka nga ng Diyos ng kanyang patnubay. Ang ginawa mo, ikaw pa mismo ang lumapit sa iyong kahinaan. Ikaw pa mismo ang nag-compromise sa iyong pananampalataya. Mga kapatid, ang bahagi po natin, mga minamahal ko, ay atin pong talikdan ang tukso. Atin pong ialis ang ating sarili doon sa tukso.
Mga kapatid, ang problema, sabi nga hindi na nahihirapan si Satanas sa panunokso sa atin sapagkat ang tao ang siyang lumalapit sa tukso. Para imagine niyo to. Halimbawa, ayan si Satanas. Ikaw ay narito sa kanyang harapan at sinasabi mo, nagsasayaw-sayaw ka pa. Eto na ako, tuksoin mo na ako, ready na ako sa'yo. Ay, mga kapatid, napaka maling pagpapalagay po ang gayon. Yun po ang sinasabi ng ating po pinag-uusapan ngayon. Ano po ang sabi? Ito, sabi po ng ating pong pagpapatuloy ng ating pagbasa. Hanggat maaari ay dapat mo sagutin ang iyong sariling mga panalangin sa pamamagitan ng paglaban sa tukso. Hilingin kay Jesus na gawin para sa iyo ang hindi mo magagawa para sa iyong sarili. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos bilang gabay natin. At si Jesus para sa ating guro. Hindi natin kailangan maging ignorante sa mga kahilingan ng Diyos o sa mga lalang ni Satanas. Kaya nga, malaking bagay na alamin mo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Alamin din natin ang katangian ng ating kalaban. Alam nyo, meron akong narinig sa aking nanay. Nung panahon na siya po ay may malubhang kalamdaman. Ito po makakatulong sa atin kahit saan man. Ang ginawa niya, kanya pong nilaanan ng oras upang alamin ang tungkol sa kanyang karamdaman. Ano ba ang mga pinagmulan nito? Bakit siya nagkaroon ng ganung sakit? Inalam niya rin ng mga bagay na makatutulong upang siya po ay gumaling. Alam niyo, naging epektibo. Bagaman yung kanya pong karamdaman ay isang life-threatening disease, pero hanggang ngayon, ang aking nanay ay buhay. Bakit? Sa paraan na yon na kanyang ginawa. Ano po sinasabi sa atin? Maigi na alam natin ang sinasabi ng ating pumala Diyos na gusto niya natin gawin. Huwag tayong maging ignorante sa kanyang sinasabi. Sabi nga ng Biblia, Matthew 7:21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, ay papasok sa ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano po ang malinaw? Yung pong gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Ang sabi niya, nang papasok sa langit. Tanong, paano mo magagawa ang kalooban ng Ama kung hindi mo alam? Ay di ba't pupunta ka sa pagsasaliksik na alamin mo na kaya ang kanyang ginagawa? Mahirap ipagpalagay mo, Panginoon, alam ko. Kasi kung babasahin nyo, yung sumunod na talata, 22-23, Panginoon, ang sabi niya, ako ay nagpalayas ng mga demonyo sa pangalan mo. Ako po ay gumawa ng mga dakilang bagay. Ako po ay nagpropesiya sa pangalan po ninyo. Anong sabi ng Panginoon? Lumayo ka sa aking harapan, hindi kita kilala. Bakit? Kasi yung kanyang paggawa ay hindi ayon sa kalooban ng Ama. Kaya napakahalaga na ating pong alamin ang sinasabi ng ating pong Diyos. At the same time, alam mo rin, yung kalaban mong kaaway ay laging parang leon na umaatungal na handakan sa kamalin. Meron po ba na, ito po, imagine niyo, lumalakad ka sa daan. At heto yung isang aso umaangil-angil na sa'yo. Abay, masama yung tingin sa'yo. At makikita mo ay naglalaway-laway pa siya kapag ka ikaw ay tinitingnan. Ang ginawa mo ay hindi mo pinansin na lang. At wala kang ginawang pagka-alerto. Hindi ka man lang pray. Hindi mo man lang binigyan ng ka-alertuhan yung sarili mo. Ang ginawa sa'yo, sinakmal ka. Ay, ganun din po dito, mga kapatid ko. Alamin natin na si Satanas ay handa ka sunggaban. At kapag ka ikaw ay nagpapabaya, abay, sunggab ang aabutin mo. Kaya nga sabi dito sa pagpapatuloy, tingnan niyo po, muli, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. At ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. At ang kaluwatian ng mga ito. At sa kanya sinabi, lahat ng mga bagay na ito, ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Pagkatapos, ang pagka-Diyos ay sumikat sa sangkatauhan, ang sabi ay lumayas ka, Satanas. Sabi ni Kristo, sapagat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka. At siya lamang ngayong paglilingkuran, hindi na nagpakita sa Satanas ng isa pang tukso, iniwan niya ang presensya ni Kristo na isang nasakop na kalaban. Ay, mga kapatid ko. Kaya tama po ang sabi po sa atin pong pinag-uusapan, ang atin pong Panginoon Jesus, ang daan ng pagtatagumpay. Anong sabi? Lumayas ka, Satanas. Tignan niyo po ito. Ang sabi po ng aklat ng Santiago 4:7, mula po sa salin ng magandang balita Biblia,
Ano po ang ating pagtatagumpay? Sabi ng Biblia, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang diablo at siya'y lalayo sa inyo. Napatunayan ba natin? Yes. Sa halimbawa na ating nakita sa ating pong Panginoong Jesus. Ang sabi pa po dito, yung ating pong maling pag-aakala, ano po? Tingnan niyo po ang kadelikaduhan. Ang sabi po ng 1 Korinto, Kapitulo 10, talatang 12, mula po sa salin ng salita ng Diyos. Kaya nga, siya na nag-aakalang nakatayo ay mag-ingat at baka siya bumagsak. Kaya nga, yung total dependence sa ating pong mahal Diyos, yan po ang hinihingi sa ating pong pananampalataya. Ang ating pong buong pusong pagsuko sa Kanya, mga minamahal ko, ay napakahalaga na atin pong gawin sa ating pong pananampalataya ngayon. Okay, wait lang po mga kapatid. Bakit ganito to? Ayun, yon. Okay, so yun po yung atin pong pag-aaral ngayon. At nawa, mga minamahal ko, atin pong itong bigyan pansin, ano? Atin pong i-reflect yung atin pong maaaring matutunan sa umagang itong pagtuturo ng ating pong mahal na Diyos. Kaya kung kayo man po ay mayroon pong nais na ibahagi, ay maigi po na gawin na po natin ngayon sapagkat ang oras po natin ay sadyang nagmamadali at tayo po ay medyo pupunta pa sa fellowship, ano po, kaya inaanyayahan ko po kayo na wag natin sayangin ng oras. Kung meron po kayong nais na ibahagi natin ngayon. Ano po ang mahalagang pagtuturo ang ating natutunan? Tayo po ba ay nagkaroon ng kapakinabangan sa ating pong napakinggan? Okay, so kung meron po at kung meron kayong mga naging karanasan na kagaya po dito na sa pamagitan ng salita ng Diyos, no po ay inyo pong napagtagumpayan ang inyong pong mga tuksong napasa inyo, ay maigi po natin po share yung po mga maling pagpapalagay na kung saan ay tayo po ay nagkaroon ng hindi magandang karanasan. Maaari po natin ibahagi rin. Alam nyo, yung pong good examples, yan po ay ating take away, no? Gayahin yung pong mga good example. Samantalang yung mga bad examples, alam nyo, yan po ay meron din yung aral na matututunan. Huwag natin gawin yung mga bagay na hindi tama. Yan. Okay, atin pong binabati si Sister Flor Sonoria. At sabi niya, good morning po and happy Sabbath po. At Sir Leia ni Gregorio Evangelista, mapagpalang araw ng Sabat po mga kapatid. Yan, shout out po sa mga taga Binukawan. Ipakikamusta niyo po ako sa atin po mga kapatid dyan. Lalo-lalo na yung atin po mga taga-subaybay. Marami-rami ang atin po mga taga-subaybay sa Binukawan. Thank you po sa inyong suporta. At lubos ako po ay nagpapasalamat sa inyo, mga mahal ko. At nakatutuwa ang inyong po suporta. May God bless you po. At ganyan din si Sister Carby Velasco Rojas. Good morning po and happy Sabbath. Sister Arsenio Berrioles, kasama rin natin. Happy Sabbath mga kapatid. God bless. Okay, sino po yung nagtaas? Okay, Sister Imelda, pagkatapos ay Sister Ami. Go ahead po. Mapagpalang umaga po sa ating lahat ng araw ng Sabat. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Ang Panginoon ang siya maging sentro ng ating buhay. Ang Panginoon ay nagtagumpay sa mga pagtukso ni Satanas. Dapat po tayo din na tao, ang ating pag-iisip ay ating ituon sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon lamang ang lubos tayo magtiwala, manghawakan, manalangin, manampalataya sa araw-araw na buhay. Tayo po ay tutulungan ng ating Panginoon. Kung yung Panginoon nga po tinokso ni Satanas, tayo pa kayang tao na hindi matutokso. Hindi ba po dapat po mas lalo po tayong kumonekta sa Panginoon na tayo lumakad na kasama ni Kristo sa araw na buhay upang wag po tayo mawaglit sa kaligtasan. Mapalad po tayo dahil tayo may pinagbubulay-bulayan ng mga banal na kasulatan, kaya atin po itong ibahagi sa ating kapwa upang sa ganun magkaroon din po ng maalab tayong relasyon sa ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng pagmamahalan sa isa't isa, pakumbabaan sa isa't isa, pagpapatawad sa isa't isa, at ang ating relasyon sa ating Panginoon ay lubos po nating mas lalo tayong lumapit sa kabila ng mga karanasan, pagsubok nating nararanasan. Kung sa tao mabibigo po tayo, pero sa Panginoon, manatili lang po tayo sa Kanya lumapit. Siya yung tutulong sa atin upang mapagtagumpayan po natin ang lahat. Siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, katatagan sa buhay, upang sa mga pinagdaraanan nating mga pagsubok, tayo po ay magtagumpay. Nakikita naman po natin sa kapanahunan ngayon na
sobrang napakagulo na. Kahit yung mga tao, pagka mayroong mga pinagdaraanan, nanghihina agad ang kanilang mga sarili, sila'y nagpapakamatay. Pero kapag ka may Diyos kang tinatawagan, ikaw ay magiging matatag sa lahat ng oras. Kaya tayo po dapat ay maging masunurin at mabuting tapat na katiwala sa ating Panginoon. Tayo po ay mag-focus sa Kanya dahil malapit na po ang Kanyang pagdating. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa mga kapatid. Nakikita naman natin po ang mga kaguluhan sa mundong ito. Kaya mas lalo tayong mag-umalab, naway magkaroon po tayo ng maalab na puso na maglingkod ng sama-sama. Tanggalin na po natin sa ating puso't isipan ng poot, galit, hinanakit. Palitan na po natin ito ng pag-ibig dahil ang Panginoon inibig niya tayo. Tayo pa po kayang taong hindi iibig sa ating kapwa. Kaya sa mga oras na ito, patuloy po nating purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Kahit tayo taong makasalanan, ang Panginoon nandyan handang tumulong sa atin na isuko natin ang ating mga sarili sa Kanya upang tayo patawarin din naman sa ating mga pagkakasala. Alam natin ang Panginoon, handa siyang tumulong sa bawat isa sa atin kung ano man po ang mga pinagdaraanan natin. Ang Panginoon kailanman hindi ka iiwan, kung tao iiwan ka, pero ang Diyos hindi ka iiwan. Ikaw ay lagi kanyang gagabayan at iingatan, kasama mo siya sa lahat ng labanan. Magandang umaga po at happy Sabbath po sa ating lahat. Amen. Amen, Sister Imelda. Yan, thank you sa inyo po pag-share. Okay, Sister Ami, sige po, go ahead. Happy Sabbath pong muli sa ating lahat. Ang aking pong natutunan sa umagang ito sa mga kalastasan ni Satanas at ng ating pong Panginoon. Ika nga po ay lagi ko rin itong sinasabi sa sarili ko na walang shortcut sa anumang bagay o anumang nais po natin. Kaya po, kung minsan dyan tayo napapahamak dahil sa shortcut. Nakakita tayo ng daan. Ay, baka mas madala ako makakarating dito. Yan po ay experience ko talaga. Natatawa po ako kung naalala ko to. Pupunta po ako ng bukid. Ngayon, dati naman pa ako doon dumadaan. Pero, meron pa ako isang nakitang maliit na kalsada, parang iskinita po, papuntang Bukirin din. Sabi ko, baka pag dito ako dumaan mas mapapadali akong makakarating. Kasi po noon, wala pang mga sakay-sakay dito sa bukid. Hindi pa po uso talagang ang sakay mo lang ay ang iyong tsinelas. Ika nga. Di sabi ko, dito ako dadaan para mapadala ako makarating doon sa bukid namin. Sabi ko, ang bitbit ko pa naman po isang bakol na pagkain. Nakalagay po yun sa aking ulo. Sabi ko, hala, di tinahak ko po yung kalsadang yun. Sabi ko, hala, bakit naman kabahayan naman na tong patutunguhan ko? Sabi ko gano'n. Tapos meron pong isang tao na nakita ako. Sabi niya, hoy, bet saan ka papunta? Sabi niya sa akin. Papunta po ako sa bukid. Ang tawag po kasi sa bukid na yon sa pupuntahan ko, Pagbayagan. Pupunta pa ako sa Pagbayagan Sabi ko, Nick, bet saan ka dumaan? Lalo ka mapapalayo, kabahayan na dyan. Sabi niya sa akin. Para pong nagising po ako sa katotohanan na iba yung aking tinahak. Katulad din po natin sa pagsunod sa ating Panginoon, sa kagustuhan po nating mapadali na tayo po ay makarating sa Kanya. Lahat po ay pinapakinggan natin. Hindi na po natin tinitignan kung ito po ba ay tama o mali. Yun po. Katulad po sa ating pong Panginoon, ilang tukso yung ginawa ni Satanas sa Kanya, pero hindi po siya nadaig. Dahil ang lagi po niyang sinasagot din ay nasusulat. Yung din po, gumawa na din po si Satanas na nasusulat din. In vice versa, gumamit din po ang kaaway. At kung yun po ay pakikinggan natin na mga matatamis na pananalita po ng ating kalaban, ay tsak po tayo dyan ay mahuhulog. Hindi na tayo daan sa tamang landas patulog po sa ating Panginoon. Sa kahirapan po natin, talagang nandyan po yan. Mga utang, mga pasakit, mga problema, kalakip po yan sa buhay natin. Pero kung sabi ko nga, lagi ko sinasabi na dapat ang lagi po nating tignan ay ang krus na kung saan po ay nakabayubay ang ating Panginoon. Maalala po natin, ang paghihirap na yan ay wala pa pong sakalingkingan sa natamasa po ng ating Panginoon. Kaya, lagi lang po tayo maging Christ-centeredness.
Yun lamang po at thank you. Amen. Amen and amen. Thank you, Sister Ami. Ano po? Opo, mga minamahal ko, no, yung focus natin, huwag mawawala. Ano po? Sabi ng banal na kasulatan, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kapag ikaw ay nalingat, nawala ka sa focus, mga minamahal ko, iyan ang panahon ni Satanas. Alam nyo, ang kailangan po ng kaaway, maliit lang na puwang. Hindi po napakalaki ang kanyang hinihingi. Katulad halimbawa, ikaw ay naglalakad. Di ba, naranasan nyo po ba, nakasapatos kayo, may medyas kayo. Tapos, doon sa loob ng yung sapatos, ang paglalakad mo, mayroong nasingit na maliit na bato. Naranasan nyo na po ba yan? Ano po nangyari? Di ba, hindi po komportable ang iyong paglakad. Kaya ang ginagawa mo, naantala ka sa lakad mo, yung dati mong pace ay bumabagal. At meron pang tendency, ang gagawin mo, hihinto ka para ito ay tanggalin. Yan lang po ang hinihingi ng kaaway upang tayo po ay parwisyuhin. Kaya nga, ang maigi po ay huwag tayo pong mawala sa focus natin. Kaya napakahalaga ng ating pong pinag-uusapan, yung maling pagpapalagay. Yan, dyan po nahuhulog tayo madalas Ito pa ang matindi. Oo mga kapatid, tama naman yung sinasabi, pero hindi po dapat maging justification yung salita na tao lang tayong mahina. Tama po yun, naman ko na tayo po ay, sabi nga ng alalahanin mo na kami po ay gawa sa putik. Yan po, mababasa nyo yan. Pero hindi po dapat manatili na doon na lamang tayo na nasa isip ng tao lang ako magkakasala. Kapag kasi yun ang thinking mo, doon ka talaga papunta. Kasi doon na nakaset ang iyong isip na mahina ka at magkakasala. Kailangan may kasabay po na pag-iisip na sa pamagitan ng lakas ng aking Panginoon Jesucristo, ako ay magtatagumpay. No po, kailangan po yung idadagdag natin ang sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengthens me. Yung kahinaan mo ay sa pamagitan ng Kristo ay pagkakalooban kanya ng kalakasan niya. Kaya nga, yun po ang tinuturo doon po sa tukso, mga minamahal ko, no? Yung ating willingness, yung ating pong pagdanas, yung ating intentionalidad na magtagumpay. Katapos noon, ikaw ay hihingi sa Diyos ng pagtatagumpay ay equals, iyan po ay tagumpay niyan talaga. Okay. So, thank you po sa inyong mga pag-share po. At ating binabati rin, Sister Jennifer Casimo. Happy Sabat at magandang umaga po mga kapatid. Okay, magandang umaga, Brother Alan. Happy Sabat sa inyong pong buong family. Good morning din po, Brother Marlon at sa inyong pamilya at sabat sang narito. Happy Sabat po sa lahat. God bless us all. Okay, sa kadahilanan po na tayo po ay meron pong fellowship ngayon ay atin pong gagawing yung ating pong oras. Ano po? Ang oras po natin 6:27 So tayo po ngayon ay manalangin na mga kapatid. Magiging strict muna tayo sa ating pong oras. Hindi po tayo mag-overtime muna ngayon. Okay? So handa na po tayo sa ating pong panalangin. Ang pagsusuko natin sa ating pong mahal na Diyos ay ating pong gawin ngayong umagang ito. Ayan, maraming salamat sa inyong pong pagdalo at maraming salamat po sa inyong mga pag-share. God bless everyone. Bye-bye. Shalom and miss pa mga kapatid. Share the good news. Share our video po mga kapatid. Bye-bye.